Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang matagal na paghihintay sa KYC approvals, token migration at rewards ni Pi Network. Marami pong Pinoy ang umaasa at matagal nang naghihintay ng Open Mainnet. Pero bakit nga ba tila pinapatagal ito ng Pi Core team? Ayon po sa ilang eksperto ay may mas malalim pala itong dahilan. Hindi lang basta delay, kundi isang mataktikang hakbang para maprotektahan ang presyo ni Pi at ang mismong ecosystem nito. Kaya, ayan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Ayan, simulan po natin sa kung bakit hindi pa rin fully na-approve ang KYC at rewards ni Pi Network. Ayan. Unang-una ay marami pong Pi users ang nagtatanong, bakit ang tagal ma-approve ng KYC ko? O kaya nasaan na ang rewards ko? Lalo na taon na ang binilang ng paghihintay. Pero ayon po sa isang kilalang crypto analyst na si Dr. Altcoin, hindi lang ito simpleng delay. Isa po itong strategic move ng Pi Core team. Matagal nang tapos ang karamihan sa technical foundation ni Pi. Halos 6 years nilang pinagtrabahuan ito. Pero hindi pa sila confident na kaya ng network na suportahan ang malaking peer-to-peer transactions at dApp activity. Ibig sabihin ay kahit ready na ang platform sa surface, hindi pa ito ganap na handa sa totoong economic usage. Yan. Ano naman ang price discovery phase at bakit po ito mahalaga para kay Pi Network? Yan, si Pi ay nasa tinatawag na price discovery phase. Para sa mga baguhan, ito po yung yugto kung saan ang presyo ni Pi ay hindi pa finalized sa market. Mula po sa dati niyang presyo na halos $3, bumaba po siya ng malala. Ngayon ay nasa price range na 0.40 hanggang 0.50 na lamang. At kung papayagan agad ang full access sa tokens, mangyayari po ang kinakatakutan ng Pi Core team. At ito po ay ang tinatawag na mass selling. Ibig sabihin ay sabay-sabay pong ibebenta ng mga tao ang kanilang Pi at pwede pong tuluyang bumagsak ang presyo nito. Ayon po kay Dr. Altcoin, gusto po ng Pi Core team na makita si Pi na tumaas muna sa $10 bago po ito i-full active. Ayan, i-full activate ang utilities nito. Kapag nangyari ito ay mas ligtas at mas matatag na po ang value ni Pi. Ngayon ay paano po pinipigilan ng Pi Core team ang pagbagsak ng presyo ni Pi? Ayan, isa po sa mga hakbang ng Pi Core team ay ang pag-antala or pag-delay sa KYC approvals at rewards. Dahil kung sabay-sabay po nilang i-release ang lahat ng Pi tokens, lalo na sa mga users na matagal nang nagmimina, tiyak na mauuwi ito sa malawakang pagbibenta. Ibig pong sabihin ay hindi ito delay na bunga ng kakulangan o problema. Ito ay isang deliberate delay para pigilan ang panic selling at i-control ang supply sa market. Dagdag pa rito, may mga posibilidad na pwedeng gamitin ng team tulad ng token burning o ang permanenteng pagtanggal ng ilang Pi tokens at ang long-term token locking na siyang maglilimita sa galaw ng ilang coins sa market. Ang mga ito ay subok na paraan para mapanatiling matatag ang presyo ng isang coin. Ano naman po ang long-term vision ni Pi Network ayon sa mga analyst? Si Dr. Altcoin ay naniniwala na ang lahat ng ito ay bahagi ng long-term strategy ni Pi Network. Ang layunin po nila ay ma-solidify ang presyo. Maabot ang target na $10 at tuluyang magbukas ng real-world utility. Ibig pong sabihin ay kung magtatagumpay po ang kanilang plano, magiging isa si Pi sa mga coin na may tunay na gamit. Pwede mong gamitin pambayad, pangnegosyo o kahit panimula ng financial freedom. At hindi lang ito basta hype or speculation, kundi talagang may layunin na mas pangmatagalan. Ngayon ay bakit po mahalaga ito para sa atin bilang mga Pinoy crypto users at miners?
Dito po sa Pilipinas ay sobrang daming umaasa kay Pi Network. Marami ang nagmina gamit lang ang kanilang cellphone, nag-imbita ng kapwa Pinoy at umasa na balang araw ay kikita sila dito ng malaki. Kaya natural lamang po na maraming naiinip at nagtatanong kung kailan ba talaga magsisimula ang Open Mainnet. Pero kapag tinignan natin ng mabuti ang kabuuang plano ni Pi, mas makikita nating protektado tayo bilang mga early users. Kung sabay-sabay po kasi tayo na nagkaroon ng access at nagbenta agad, maaari pong bumagsak ang presyo ni Pi at mawalan tayo ng tunay na kita. Sa kabilang banda, kung gagana po ang plano ng Pi Core team, kung tataas nga si Pi papunta sa $10 at magkakaroon ito ng totoong gamit, baka ito na nga ang game changer na matagal na nating hinihintay sa crypto space. At bilang panghuli, ang masasabi ko naman po tungkol dito ay oo, nakaka-frustrate ang paghihintay. Marami po sa atin ang nawawalan na ng gana, lalo na't parang wala nang nangyayari. Pero kapag tiningnan natin mula sa mas malawak na pananaw, may saysay po ang delay na ito. Mas mabuti na ang maingat na galaw kaysa sa mabilis na pagbagsak. Tandaan natin, marami pong crypto projects ang bumagsak dahil po sa overhype at instant selling. Pero si Pi, tila nag-iingat para sa mas matibay na kinabukasan. At ayan, sa kabuuan, ang Pi Network ay hindi lang basta isang coin. Isa itong malawak na ecosystem na kailangang alagaan mula sa simula. Ang delays sa KYC, migration at rewards ay hindi sinyalis ng failure, kundi sinyalis ng matalinong pamumuno. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.